Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kakwento. Ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra at muli tayong maglalakbay sa isang kwentong susubok sa inyong mga puso at magpapakita na ang pag-ibig na binaliwala ay siyang wawasak sa mundong iyong kinatatayuan. Dito lang sa Ayesha TV channel, hatid namin sa inyong isang obra maestra na puno ng hinagpis, revelasyon at matamis na paghihiganti. Isang paalala na hindi dahil mahirap ang isang tao, may karapatan ka na siyang tapak-tapakan. Dahil minsan ang taong tinuring mong basura ay ang siyang nagmamay-ari pala ng lupang iyong kinatatayuan. Handa na ba kayong makilala ang tunay na reyna ng mga De Chavez? Handa na ba kayong makita ang pagluhod ng isang makapangyarihang CEO sa harap ng kanyang dating asawa at mga anak na kailanman ay hindi niya pinangarap? Halina't makinig, manood at damhin ang bawat emosyon dito sa Ayesha TV. Miss Sandra ang inyong narrator, nag-aanyaya sa inyong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para wala kayong papalampasin na kabanata. Ang gabi sa mansyon ng mga De Chavez ay kasing lamig ng bangkay. Sa loob ng balawak at marangyang silid nakatayo si Dayanara sa tapat ng pintuan. Nanginginig ang mga kamay habang nakakuyom sa laylay ng kanyang kupas na bestida. "Aalis na ako, Arthur," halos pabulong niyang sabi. Ang boses niya ay basag, pagod ng ilang taong pagtitiis. Si Arthur Jack De Chavez, ang lalaking sinamba niya, ay hindi man lamang nag-abala na lumingon. Nakatayo ito sa tapat ng minibar, nagsasari ng alak sa kristal na baso. Ang bawat galaw nito ay puno ng otoridad at kayabangan. Ang tindig ng isang CEO na sanay na ang lahat ay sumusunod sa kanyang kumpas. "If you walk out that door, do not expect me to chase you. I do not love you and I never will." Malamig na pahayag nito bago nilagok ang alak. Parang may humigop ng lahat ng hangin sa baga ni Dayanara. Alam niya na hindi siya mahal nito. Pero ang marinig ang direktang pag-amin na kailanman ay hindi siya mamahalin ay tila huling pako sa kanyang kabaong. "Bakit mo ba ako pinakasalan?" tanong ni Dayanara. Ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. "Bakit mo ko kinuha sa taniman? Bakit mo ko dinala rito kung ituturing mo lang din pala akong basura?" Namingon si Arthur. Ang kanyang mukha kasing pait ng iniinom niyang alak. "Dahil kailangan ko ng asawa para sa image ng kumpanya at dahil ang mukhang yan." Lumapit siya kay Dayanara at marahas na hinawakan ang baba nito. "Ang mukhang yan ang nagpapaalala sa akin sa babaeng talagang mahal ko. You were a convenient replacement, Dayanara. Isang katawan na pwedeng gamitin kapag gabi at isang katulong na pwedeng utusan kapag araw." Napasinghap si Dayanara. Ang sakit ay di na lang emosyonal. Pisikal na tong humahapdi sa kanyang dibdib. "Binigay ko lahat, Zack," hikbi niya. "Puso, katawan, dangal. Hinayaan kong tapakan ng pamilya mong pagkatao ko dahil akala ko bahalang araw makikita mo rin ako. Hindi bilang anino ni Sofia, kundi bilang ako, si Dayanara. Huwag kang mangarap ng gising." Tawang-tawa si Arthur. Isang hamak na anak ng magbubukid, nangahas pantayan ng isang De Chavez. "You are nothing but a tool for my pleasure." Inayos ni Arthur ang mamahaling suit at kinuha na ang susi ng kotse. "May appointment ako kay Monica, huwag mo na akong hihintayin. At sa pagbabalik ko, siguraduhin mong wala na ang mga gamit mo rito. I don't want to see a trace of poverty in my house." Lumutsot si Arthur sa tabi niya nang di man lang siya tinatapunan ng tingin. Ang bango nito, ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na dati nagpapakalma sa kanya ay tila laso na ngayon sa kanyang pang-amoy. Nang marinig ni Dayanara ang pag-arangkada ng sasakyan ni Arthur, doon na siya napaupo sa sahig. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit na nararamdaman niya ay walang kapantay. Ngunit may isang bagay na nagpapatatag sa kanya. Ang tatlong buhay sa loob niya. Noong umaga lang niya nalaman mula sa isang lihim na check-up, hindi lang isa kundi 3 sanggol ang dinadala niya. Mga anak ng lalaking kakatapos lang siyang itaboy. "Ganun ba talaga ang mayayaman?" bulong niya sa hangin. "Aapakan ang pagkatao mo dahil lang wala kang pera. Wala pa kaming karapatang magmahal." Tumayo si Dayanara. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Kung noon, wala siyang dahilan para lumaban, ngayon meron na. 3 dahilan. Hindi siya papayag lumaki ang kanyang mga anak sa isang bahay na ang tingin sa kanilang ina ay basura. Hindi siya papayag na maging alipin na isang Arthur Zack De Chavez habang buhay. "Hindi niyo ako kilala.
Wika niya habang nakatingin sa malaking portrait ni Arthur sa dingding. Darating ang araw, luluhod ka sa harapan ko. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa katotohanan na ang basurang tinapon mo ang siya palang tunay na may-ari ng mundong kinatatayuan mo. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, lumabas si Dayanara sa manson. Sa gitna ng dilim at papatak na ulan, nagsimula siyang maglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niya ang isang bagay. Ang Dayanara Delgado na sunod-sunuran ay patay na, at ang magbabalik ay ang babaeng sisira sa impyernong tinayo sa kasinungalingan. Basang-basa si Dayanara habang naglalakad sa madilim na kalsada palabas ang subdivision. Ang bawat hakbang niya ay parang may kasamang tinik, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pagtangis. Tinatago ang mga luhang hindi maubos-ubos. Para sa inyo to, mga anak. Bulong niya sa kanyang tiyan habang hinihimas ito. Hindi ko hahayaang maranasan nyo ang lupit ng ituring na basura. Bigla, isang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanyang likuran. Huminto ang isang marangyang itim na SUV sa kanyang tabi. Huminto rin ang tibok ng puso ni Dayanara. Si Arthur ba to? Bumalik ba siya para saktan pa akong lalo? Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki na may hawak na payong ang bumaba. Hindi to si Arthur. Ang matanda ay may aura ng kapangyarihan, ngunit may mabait na mga mata. Siya si Don Roberto de Chavez, ang tunay na patriarch na balitang nasa ibang bansa na naninirahan. Iha, sa ganitong oras at sa gitna ng bagyo, bakit ka naglalakad mag-isa? Tanong ng matanda. Hindi nakasagot si Dayanara. Nawalan siya ng lakas at bago pa siya tuluyang bumagsak sa kalsada, sinalo siya ng mga tauhan ng matanda. Ang lihim sa loob ng villa. Nagising si Dayanara sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Malawak ito, mabango, at mas marangya pa kaysa sa kwartong pinagsaluhan nila ni Arthur. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Don Roberto habang tinititigan ang isang lumang litrato at ang mukha ni Dayanara. Sino po kayo? Nasaan ako? Kabang tanong ni Dayanara. Nasa ligtas kang lugar, Dayanara. May nahong sagot na matanda. Nakita ng aking doktor na nagdadala ka ng 3 supling. Kailangan mong mag-ingat. Napayo ko si Dayanara. Salamat po, Don Roberto, pero kailangan ko na pong umalis. Ayoko na pong madamay pa sa gulo ng mga de Chavez. Sapat na ituring akong katulong at parausan ng apo ninyo. Bahagyang natawa ang matanda. Iisang tawang puno ng pait. Apo, si Arthur ay anak ng pinsan ko na kumuha ng kapangyarihan nang mawala ang kaisa-isa kong anak na babae. 20 taon na ang nakakaraan. Sila ay mga magpapanggap na tagapagmana. Hinawakan ni Don Roberto ang kamay ni Dayanara. Nung makita kita sa ulan, may kung anong humila sa akin. At nang makita ko ang nunal sa likod ng iyong tenga habang natutulog ka, ang hugis bituin na marka, doon ko nakumpirma ang lahat. Nangunot ang noo ni Dayanara. Anong ibig ninyong sabihin? Pinakita ni Don Roberto ang isang kwintas, isang gintong medalyon na may kaparehong disenyo ng markang nasa balat ni Dayanara. Dayanara, hindi ka anak ng mga trabahador sa taniman. Pinadala ka roon para itago sa banta ng buhay mo nung sanggol ka pa. Ikaw ang tunay na anak ni Doña Elena at ako ang iyong ama. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng buong imperyo ng de Chavez. Napatigil ang mundo ni Dayanara. Lahat ng pang-alipusta ni Arthur ang tawagin siyang basurang mahirap. Ang pagtrato sa kanya na parang walang karapatang ipagtanggol ang sarili dahil sa estado sa buhay, lahat ng yon base sa isang malaking kasinungalingan. Ibig niyo pong sabihin, ang lahat ng ari-arian ay pinagmamalaki ni Arthur. Ang mansong kinalakan niya ay sa'yo, anak ko, pagpapatuloy ni Don Roberto. Sila ang mga nakatitira lamang. Sila ang mga katulong na nagpapanggap na hari at ngayon, ibabalik natin ang lahat sa iyo. Tumayo si Dayanara. Hindi na ang mahinang babae kanina, kundi isang babaeng may bagong layunin. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang mga mata niyang dati puro ng takot, napalitan ng apoy. Gusto kong matuto, ama, wika ni Dayanara. Ang salitang ama ay bagong ngunit masarap sa pandinig. Gusto kong malaman kung paano maging isang tunay na de Chavez. Gusto kong bawiin ang lahat. Gagawin natin yan, iha. Ngunit sa ngayon, kailangan mong magtago. Akala nila pumanaw ka na o naglayas. Hahayaan nating isipin ni Arthur na nagtagumpay siya.
At pagbalik ko, sisiguraduhin natin wala na siyang matitirang kahit isang kusing. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dayanara. Naisip niya si Arthur, ang lalaking sinabi sa kanya na hindi siya nito mamahalin dahil siya ay mahirap. Mag-antay ka lang, Arthur Zack de Chavez, sabi ng kanyang isip. Sa susunod nating pagkikita, ikaw naman ang walang karapatang tumingin sa akin ng diretsyo. Ang babaeng itinaboy mo ay ang babaeng sisira sa mundong kinatatayuan mo. Makalipas ang 3 buwan, malayo sa maingay at mapang-aping mundo ng mga de Chavez na nakagisnan niya, namamalagi si Dayanara sa isang pribadong villa sa Switzerland. Sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga ni Don Roberto. Dito ang bawat hininga ay binabantayan at ang bawat pangailangan niya ay agad na natutugunan. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na ito ang kanyang puso ay mananatiling sugatan. Tuwing gabi, bumabalik sa kanyang pandinig ang mga huling salita ni Arthur. You are just a filler, isang parausan? Huminga na malalim si Dayanara habang nakatingin sa malawak na garden. Ang kanyang tiyan kapansin-pansing mas malaki kaysa normal na 5 buwang pagbubuntis. Hindi, kailangan mong uminom ng iyong mga bitamina, malambing na saad ni Don Roberto habang papalapit sa kanya. Salamat ama, tugon niya. Sa loob na maikling panahon, tinuruan siya ni Don Roberto na hindi lamang tamang asal ng isang aristokrata, kundi pati na rin ang pasikot-sikot sa negosyo. Ngunit ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ang huwag na silang magpapaapi. Dinala ni Don Roberto ang pinakamagaling na doktor para suriin si Dayanara. Habang nakahiga siya at nilalagyan ng malamig na gel ang kanyang tiyan, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi mawala. Doktor, kamusta po ang mga anak ko? Tanong ni Dayanara. Nakangiting tumingin ang doktor sa screen. Everything is perfect, senyora, but wait. Tinuro ng doktor ang mga imahe sa monitor. Ito ang unang tibok ng puso, ito ang pangalawa, at narito ang pangatlo. Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto. Triplets? Yes, Don Roberto. 3 malulusog na sanggol ang dinadala ni Dayanara, 2 lalaki at 1 babae. Kumpirmasyon ng doktor. Napahagulhol si Dayanara hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa halo-halong emosyon. 3 biyaya sa gitna ng kanyang paghihirap. 3 anghel na kailanman hindi malalaman ni Arthur o yon ang plano niya sa ngayon. Ama, hawak ni Dayanara sa kamay ng matanda. Huwag niyo pong hahayaan na malaman to ni Arthur. Para sa kanya patay na ang Dayanara na nakilala niya. Ang mga batang ito ay akin lamang at sa inyo? Pangako anak, walang makakaalam hanggat hindi pa tayo handang bumalik. Seryosong sagot ni Don Roberto. Habang unti-unting bumubangon si Dayanara, sa Pilipinas naman nagsisimulang magkaroon ng lamat ang imperyong kinatatayuan ni Arthur. Sa loob ng kanyang opisina, tila balisa si Arthur. Mag-iisang taon na mula nang lumaya si Dayanara at sa hindi malamang dahilan, tila nawala rin ang kanyang swerte. Ang mga stock ng kumpanya ay bumabagsak at ang mga investor ay unti-unti nang nagtatanong tungkol sa tunay na tagapagmana ng pamilya de Chavez. Sir, may problema po tayo? Pumasok ang kanyang sekretarya. Isang misteryosong kumpanya mula sa Europe ang unti-unting bumibili ng mga shares. Sa 3 buwan, nakuha na nila ang 20% ng kumpanya. Sinong nasa likod nito? Galit na tanong ni Arthur. Hindi pa po namin matukoy. Ang tanging pangalan na nakalagay sa mga dokumento ay DD Legacy Holdings. Napakunot ang noo ni Arthur. DD? Bakit parang pamilyar ang mga letrang iyon? Ngunit agad niyang iwinaksi ang isipan. Imposible. Ang alam niya si Dayanara ay naghihirap ngayon sa kung saang sulok ng probinsya o baka nga wala na ito sa mundo. Isang gabi, habang nag-iisa si Arthur sa kanilang dating silid, napansin niya isang maliit na hair clip sa ilalim ng kama. Kay Dayanara iyon, isang mumarahing clip na madalas itong gamitin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Arthur ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Bakit ko ba siya naiisip? Bulong niya sa sarili habang tinatapon ang clip sa basurahan. She was nothing. She was just a nobody. Ngunit hindi alam ni Arthur ang nobody na itinapon niya ang kaisa-isang tao na may hawak sa kanyang kapalaran. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang mga anak ni Dayanara.
ang mga tunay na tagapagmana na kukuha ng lahat mula sa kanya. 9 buwan, yan ang haba ng panahon na tiniis ni Dayanara na mamuhay sa anino ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 9 buwan, hindi lamang ang kanyang katawan ang nagbago, kundi pati na ang kanyang pananaw sa buhay. Ang dating Dayanara na laging nakayoko ay pinalitan na isang babae na may matalim na tingin at boses na may otoridad. Ngunit ang huling buwan ng kanyang pagbubuntis ang pinakamahirap. Ang bigat ng 3 sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila simbolo ng bigat ng kanyang mga plano. Iha, kailangan mong magpahinga. Sabi ng doktor, any day now maaari ka ng mga anak. Pag-aalala ni Don Roberto habang nakikita ang anak na nakatitig sa monitor ng kanyang laptop. Hindi pa maaari, ama? Sagot ni Dayanara. Hindi inalis ang tingin sa mga stock market graphs. Gusto kong bago ko pumasok sa delivery room, ramdam na ni Arthur ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa Pilipinas, hindi na mapakali si Arthur. Ang kumpanyang pinaghirapan niyang palaguin ay tila isang bahay na gawa sa baraha na unti-unting hinihipan ng hangin. Sir, bad news. Hingal na pumasok ang kanyang Chief Financial Officer. Ang DD Legacy Holdings, nakuha nila ang 45% ng shares natin. Konti na lang sila na ang magiging majority stockholders. At ang masama pa nito, hinarang nilang lahat ng supply lines natin sa Europe. Paano nila nagawa yon? Sigaw ni Arthur habang hinahampas ang lamesa. Sinong nasa likod ng kumpanyang yan? I want a name. Damn it! Wala kaming nakuha, sir. Ang tayong balita ay ang CEO ng kumpanyang yon darating sa susunod na buwan para sa isang special board meeting. Doon daw siya magpapakilala. Napaupo si Arthur sa kanyang swivel chair. Para siyang pinipiga. Kasabay nito ang pagpasok ng kanyang kabit na si Monica, daloon ay bihis na bihis. Babe, let's go. May party pa tayo sa yate ni Mr. C. Yaya ni Monica. Di ka ba nakakaintindi, Monica? Malulugi na tayo, ikaw party pa rin ang iniisip mo, singhal ni Arthur. Whatever, Arthur. Don't shout at me. Baka nakakalimutan mo kasama mo ko dahil sa pera mo. Kung mawawala yan, don't expect me to stay. Mataray na sagot ni Monica bago lumayas sa opisina. Sa sandaling yon, parang umalingaw-ngaw sa utak ni Arthur ang boses ni Dayanara. Ibinigay kong lahat. Wala akong tinira para sa sarili ko. Si Dayanara, ang babaeng tinaboy niya, ay hinding-hindi gagawin ang ginawa ni Monica. Isang malalim na pagsisisi ang biglang sumagi sa kanyang puso, ngunit agad niya itong binura. No, she is just a poor girl. Wala siyang silbi. Pagkukumbinsi niya sa kanyang sarili. Habang nagkakagulo sa Pilipinas, binalot naman ng tensyon ang villa sa Switzerland. Napahawak si Dayanara sa kanyang tiyan nang maramdaman na isang matinding kirot. Ama, ang mga bata. Hingal na sabi ni Dayanara. Agad siyang sinakay sa ambulansya. Sa loob ng delivery room ang labahan ay di na tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi tungkol sa buhay. Push, senyora. One more, sigaw ng doktor. Ang unang uha ng sanggol ay bumuno sa silid. Isang malusog na batang lalaki. Sumunod na isa pang batang lalaki at huli ang isang napakagandang batang babae na may markang bituin sa likod ng tenga katulad ng kay Dayanara. Nang ilapag ang 3 sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng galit ni Dayanara ay panandaliang natunaw. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. Welcome to the world, my little De Chavez, bulong niya. Huwag kayong mag-alala, ang tatay ninyo, ang unang luluhod sa harapan ninyo, hindi bilang ama, kundi bilang isang tao na humingi ng tawad sa lahat ng kinuha niya sa atin. Tiningnan ni Don Roberto ang kanyang mga apo. Handa ng lahat, Dayanara, ang mga dokumento, ang iyong buong pagkatao, at ang ticket pabalik ng Pilipinas. Tumingin si Dayanara sa labas ng bintana. Ang ulan sa Switzerland ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Arthur Zack De Chavez. Wika niya sa mahinang boses na puno ng panganib. Handa ka na bang makilala ang babaeng walang silbi na itinapon mo? 5 taon, yan ang lumipas bago muling tumapak ang mga paa ni Dayanara sa lupang pilit niyang kinalimutan. Ngunit hindi na siyang babaeng basang-basa sa ulan at humihikbi sa gilid ng kalsada.
Sa private hangar ng airport, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng emerald green power suit. May suot na dambuhalang shades at bawat hakbang naiiwan ang tunog ng otoridad. Sa likod niya ay tatlong maliliit na bata, ang mga triplets na sina Aris, Apollo at Athena. "Mommy, is this the Philippines? It's so warm here," tanong ni Athena. Ang batang babaeng kamukhang kamukha ni Dayanara pero may matatalim na mata ni Arthur. "Yes, sweetheart. This is where Mommy grew up and this is where we will take back what's ours." Matigas sa sagot ni Dayanara habang hinahaplos ang buhok ng anak. Habang patungo ang kanilang convoy sa bagong mansyon na binili ni Don Roberto sa Forbes Park, isang insidente ang naganap. Dahil sa matinding trapiko sa Makati, isang itim na Mercedes ang biglang nag-cut sa sasakyan ni Dayanara na naging sanhi ng bahagyang pagkakabunggo ng kanilang bumper. "Stay here, babies. Mommy will just check," utos si Dayanara sa mga anak. Bumaba si Dayanara, handang makipag-asikaso. Sa kabilang banda, bumaba rin ang driver ng kanilang sasakyan, kasunod ng isang lalaking halatang mainit ang ulo. "Don't you know how to drive? Nagmamadali ako sa isang board meeting," sigaw ng lalaki. Napatigil si Dayanara. Ang boses na iyon, ang pamilyar na bulyaw na dating nagpapatulo ng kanyang luha. Lumingon siya at hinarap ang lalaki. Si Arthur Zack de Chavez. Mukhang tamanda ito ng kaunti. May mga linya ng pagod sa mukha at di na ganon kakinang ang suot na suit. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo para kay Arthur. Nabitawan ito ang hawak na cellphone. "Dayanara?" Utal na sabi ni Arthur. Namumutla to na tila nakakita ng multo. "Buhay ka! Paanong?" Hindi siya pinatapos ni Dayanara. Isang malamig at mapanguyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Excuse me, do I know you, mister?" "Dayanara, wag kang magbiro. Ako to, si Zack, ang asawa mo." Lalapit sana si Arthur pero hinarangan siya ng mga bodyguard ni Dayanara. "Asawa? I'm sorry but my husband died a long time ago. He died the moment he told me that I was nothing but a trash." Diretsong sabi ni Dayanara. Ang kanyang boses walang bakas ng emosyon. Ang tatlong mukha ng nakaraan. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan ni Dayanara. "Mommy, is everything okay?" Sabay-sabay na lumabas ang tatlong bata. Doon tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Arthur. Tiningnan niya ang tatlong bata. Si Aris at Apollo, carbon copy ng kanyang itsura ng bata pa siya, mula sa hugis ng panga hanggang sa makakapal na kilay. At si Athena, ang batang babae, may matapang na tingin na tila humuhukay sa kanyang pagkatao. "Sino sila?" tanong ni Arthur. Ang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. "They are my children," mariing sagot ni Dayanara. Diniin ang salitang may. "At wala silang kinalaman sa'yo. Driver, let's go. My lawyer will handle the damages of this cheap car." Iniwan ni Dayanara si Arthur na nakatayo sa gitna ng kalsada, tulala at hindi makapaniwala. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng tinawag niyang parausan, ay nagbalik na may dalang tatlong buhay na malinaw na sa kanya nagmula. Sa loob ng sasakyan, napahigpit ang hawak ni Dayanara sa kanyang bag. Nagsisimula pa lang ang laro. "Arthur, akala mo ba ang puso ko lang dudurugin mo? Sisiguraduhin kong pati ang pangalang de Chavez na pinagmamalaki mo, luluhod sa paanan ko." Kinahapunan, dumiretso si Arthur sa kumpanya. Tila wala sa sarili. "Sir, nandiyan na po ang representative ng DD Legacy Holdings. Sila na po ang may-ari ng 51% ng kumpanya natin," ulat ng kanyang sekretarya. Pumasok si Arthur sa boardroom na bagsak ang balikat. Ngunit pagbukas ng pinto, nakita niyang isang babaeng nakaupo sa dulo ng mahabang mesa sa mismong upuan na dati ay sa kanya. "Welcome, Mr. De Chavez," ani Dayanara habang dahan-dahang iniikot ang kanyang swivel chair. "I am Dayanara Delgado de Chavez, the chairperson of DD Legacy, and starting today, you are fired from my company." Napahawak sa mesa si Arthur. "Dayanara, anong ibig sabihin nito?" "Simple lang, Zack. I am just your ex-wife. I am the daughter of Don Roberto de Chavez, the real heiress. At ang kumpanyang to, binabalik ko lang to sa tunay na may-ari. Now get out of my sight before I call security." Ang boardroom ay nabalot na nakabibing katahimikan. Ang mga board members na dati yumuyuko sa bawat utos ni Arthur, ngayon nakatingin kay Dayanara na may paghanga at takot.
Ang babaeng dati pinag-uusapan nila bilang asawang katulong ni Arthur, ngayon may-ari na ng kanilang mga career. Hindi, hindi to maaari, bulong ni Arthur. Ang kanyang boses ay puno ng pagtanggi. Dayanara, anong laro ito? Paano naging anak ka ni Don Roberto? Isang magbubukid lang ama mo sa probinsya? Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dayanara. Tumayo siya at dahan-dahan lumapit kay Arthur. Ang bawat tunog ng kanyang stiletto sa sahig ay tila hatol ng kamatayan sa pandinig ng lalaki. Ang akala mong magbubukid ay ang taong pinagkakatiwalaan ni Don Roberto para itago ko mula sa kasakiman ng pamilya mo, Arthur. Habang ang tatay mo at ang mga kamag-anak mo nagpapakasasa sa yaman na hindi naman sa inyo, ako nagtitiis sa putikan. Mariing sabi ni Dayanara. But the blood of a true de Chavez always finds its way back to the throne. Nilapag ni Dayanara ang isang asul na folder sa harapan ni Arthur. Basahin mo. Yan ang DNA test result na nagpapatunay na ako nga ang anak ni Don Roberto. At kasama na rin dyan ang kautusan mula sa korte na binabawi ng lahat ng karapatan nyo sa hasyenda at sa kumpanyang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Arthur habang binubuklat ang mga dokumento. Bawat pahina ay nagpapatunay na siya ay isang impostor sa sarili niyang buhay. Ngunit hindi ang pera ang pinakamasakit, kundi ang imahe ng 3 bata kanina sa kalsada. Ang mga bata, usal ni Arthur. Sila ba ang mga anak ko? Tumingin ng diretsyo si Dayanara sa kanyang mga mata. Wala kang anak, Arthur. Namatay ang ama nila nung gabing sinabi mong parausan mo lang ako. Ang mga batang yan, mga de Chavez, ang mga tunay na tagapagmana. At hindi ko hahayaang madungisan sila na isang lalaking walang puso katulad mo. Dayanara, please, let me explain. Pagsusumamo ni Arthur. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Dayanara, ngunit mabilis tong umiwas at tila nandidire. Explain what? Na hindi mo na ako mahal? Nakamukha ko lang ang babaeng gusto mo. Save it, Arthur. You had years to treat me like a human being, but you chose to treat me like a trash. Ngayon, ang basura ang may-ari ng buhay mo. Bakit bigla ka magpapaliwanag? Hindi pa natatapos ang gabi ni Arthur. Pag-uwi niya sa mansyon na dati tinatawag niyang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang ina at si Monica na nag-aaway sa gitna ng sala. Arthur, anong ibig sabihin nito? May mga sheriff sa labas at pinalalayas tayo, sigaw ng kanyang ina, si Doña Victoria. Sabi nila hindi na raw tayo ang may-ari ng bahay na to? Ma, tumigil ka na. Mahinang sabi ni Arthur, bagsak ang balikan. At sino raw ang bagong may-ari? Yung Dayanara na yon? Yung katulong na yon? Pandidiri ni Doña Victoria. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon. Pumasok si Dayanara kasunod ang kanyang mga bodyguard at si Don Roberto. Huwag mong tawaging katulong ang anak ko sa loob ng bahay niya, Victoria. Malamig na sabi ni Don Roberto. Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Doña Victoria naging kasing puti ng papel. Don Roberto, buhay kayo? Buhay ako para makita kung paano niyo minaltrato ang kaisa-isa kong tagapagmana. Sagot ng matanda. Ngayon, lahat ng suot niyo, lahat ng alahas na yan, ay binili gamit ang pera ng anak ko. Hubarin niyo yan at lumabas kayo sa pamamahay na to, ngayon din. Habang papalabas ng mansyon, bitbit ang ilang pirasong gamit, nakita ni Arthur si Dayanara na nakatayo sa balkonahe, tinitingnan ang paglubog ng araw. Tumakbo si Arthur pabalik, hindi pinansin ng mga guard. Dayanara, kahit kunin mo lang lahat, kahit maghirap ako, please, hayaan mo lang ako makita ang mga anak ko. Hayaan mong maging ama ako sa kanila. Lumingon si Dayanara, ang kanyang mukha na babalot ng anino. Gusto mong maging ama? Sige, Arthur. Mag-umpisa tayo sa baba. Mag-apply ka bilang driver ng mga anak ko. Doon baka sakaling matutunan mo kung gaano maglingkod sa mga taong dati tinapakan mo. Isang hamon, isang insulto, ngunit para kay Arthur na desperadong makuhang kapatawaran, ito na lang ang tanging pag-asa. Gagawin ko, sagot ni Arthur. Kahit maging katulong mo ko, gagawin ko. Mabuti, ngiti ni Dayanara. Dahil ang impyernong pinagdadaanan ko, sisiguraduhin mo. Matitikman mo rin ang bawat segundo nito. Ang mansyon na dati pinaghaharian ni Arthur Zac de Chavez ay tila nagbago ng anyo. Ang mga gintong palamuti na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, tila nagmistulang rehas sa isang kulungan. Ngayong umaga, hindi siya nakasuot ng Italian suit. Nakasuot siya ng puting polo at itim na pantalon. Ang uniforme ng mga driver at staff ng pamilya ni Chavez. Mr., you are late for 3 minutes.
Malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo si Dayanara sa hagdanan, seryoso ang mukha habang tinitingnan ng kanyang Rolex na relo. Isa sa mga huling bagay na hindi pa nito kinukuha sa kanya. Pasensya na, Dayanara. I told you don't call me by my name. Putol niya rito. Dito sa loob ng pamamahay na ito, ako ang amo mo. Isang pagkakamali mo pa, Arthur, at hindi mo na makikita ang mga bata. Yumuko si Arthur. Ang pride na dati abot langit, ngayon nakabaon na sa lupa. Opo, madam. Ang pagkikita, ama at mga anak. Bumukas ang pinto ng dining hall at lumabas ang tatlong bata. Si Aris, ang panganay, ay tinitigan si Arthur mula ulo hanggang paa. May hawak tong tablet at mukhang nag-aaral ng stocks kahit sa murang edad. Mommy, who is he? Why does he look like the man in the old newspaper? Tanong ni Aris. Ang kanyang boses ay malamig. Isang katangian na nakuha niya mismo sa kanyang ama. Naparanok si Arthur. Gusto niyang yumakap. Gusto niyang umiyak at sabihin, ako ang tatay ninyo. Pero ang tingin ni Dayanara ay isang babala. He is the new driver, Aris. He will take you for fencing and violin lessons. Simpleng sagot ni Dayanara. His name is Art. Just Art? He looks weak, komento ni Apollo. Ang pangalawang kambal na mas mahilig sa sports. Can he even carry my golf bag? I can, mabilis na sagot ni Arthur. Sinusubukan ng umiti kahit na nanginginig ang boses. Kaya kong buhatin ang lahat para sa inyo. Si Athena, ang bunso, ay lumapit kay Arthur. Hinawakan nito ang kamay ni Arthur at tinitigan ang kanyang palad. You have rough hands, but your eyes, they look sad. Are you a bad man? Parang sinaksak ang puso ni Arthur. I was, but I'm trying to be better, little princess. Don't call her princess. Saway ni Dayanara. She is a de Chavez. She is a queen in the making. Now go! Malilate na sila. Sa buong maghapon, naranasan ni Arthur ang hirap na dinanas ni Dayanara noon. Pinagmaneho niya ang mga bata sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pinagbuhat siya ng mabibigat na gamit at higit sa lahat, naranasan niyang baliwalain. Habang naghihintay sa parking lot, nakita ni Arthur ang isang pamilyar na sasakyan, si Monica. Arthur, oh my God, look at you! Tumatawang lumapit si Monica. Ano ang nangyari sa King of Real Estate? Bakit mukha ka ng basahan? Driver ka na lang ba ngayon? Umalis ka na, Monica. Wala na tayong pag-uusapan. Pagtataboy ni Arthur. Buti na lang hindi tayo nagkatuluyan. Imagine, maghihirap din pala ako kung kumakapit ako sa'yo. Kutyang sabi ng babae bago lumakad palayo. Napayoko si Arthur. Noon, pinagtatanggol niya si Monica at hinahayaan na insultuhin si Dayanara. Ngayon, ang babaeng pinagpalit niya ay ang nag-iisang tumalikod sa kanya sa oras ng kagipitan. Gabi na nang makabalik sila sa mansyon. Nakita ni Arthur si Dayanara na nagtatrabaho sa opisina. Pumasok siya dalang isang baso ng gatas. Katulad ng ginagawa ni Dayanara sa kanya noon. Ito ang gatas mo, madam, sabi ni Arthur. Tingnan nga ni Dayanara ang gatas. Ayoko niyan. Itapon mo yan. Pero Dayanara, gabi na. Kailangan mo to para makatulog. Ano ang alam mo sa kailangan ko? Biglang sigaw ni Dayanara. Tumayo siya, tinabig ang baso. Nabitak ang kristal at kumalat ang gatas sa mamahaling carpet. Ganyan ang ginawa mo sa akin noon, Arthur. Tuwing gabi, sinusubukan kitang alagaan. Pero anong sabi mo? Huwag mo kong hawakan, amoy lupa ka. Ngayon, Arthur, amoy pawis ka. Amoy driver. Nararamdaman mo ba ang pakiramdam na magmukhang dumi sa harap ng taong mahal mo? Tumitig si Arthur sa gatas sa sahig. Pagkatapos ay tumingin kay Dayanara. Nararamdaman ko na. At kulang pa ito, Dayanara. Kung gusto mong luhuran ko ang bawat patak ng gatas na to para mapatawad mo ako, gagawin ko. Luluhod na sana si Arthur nang pigilan siya ni Dayanara sa balikat. Ang kanilang mga mukha magkalapit. Ramdam ni Arthur ang galit at ang natitirang sakit sa hininga ni Dayanara. Huwag kang luluhod sa harap ko dahil ang gusto mong makuha mga bata, bulyaw ni Dayanara. Luluhod ka dahil gusto kong makita kung paano mamatay ang pride mo hanggang wala nang matira kundi ang katotohanan na kailanman hindi ka naging karapat dapat sa akin. Binitawan siya ni Dayanara ng marahas.
Tinisin mo yan at pagkatapos, matulog ka sa quarters ng mga katulong. Doon ka nararapat. Isang linggo nang nakakalipas mula na magsimulang magsilbi si Arthur sa mansyon. Ang kanyang mga palad na dati malinis at laging may hawak na mamahaling panulat ngayon ay puno na ng kalyo at sugat. Ngunit hindi ang pisikal na pagod ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang makitang masaya ang kanyang mga anak sa piling ni Don Roberto habang siya nananatiling anino lamang sa gilid. Isang gabi, habang naglilinis ng opisina, si Arthur, isang gawain na sadyang binigay sa kanya ni Dayanara para ipamukha ang kanyang pagbagsak. Napansin niya ang ilang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Bilang dating CEO, isang tingin pa lang niya sa numero ay alam niya nang may mali. Ang Golden Acres Sport Project, bulong niya sa sarili. Ito ay ang legacy project ni Don Roberto. Pero bakit ang mga supplier ay galing sa mga kumpanya na pag-aari ni Monica at ng kanyang pamilya? Alam ni Arthur ang kalakaran ng pamilya ni Monica. Sila ay mga linta na sumisipsip sa malalaking kumpanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng substandard na materyales. Pumasok si Dayanara sa opisina, pagod mula sa isang buong araw na pagpupulong. Nakita niyang hawak ni Arthur ang mga folder. Who gave you the right to touch those papers? Singhal ni Dayanara. Maglinis ka lang, Arthur. Huwag kang magpanggap na alam mo ang takbo ng negosyo ko. Dayanara, makinig ka muna. Mahinahong sabi ni Arthur, hindi natitinag sa galit ng babae. Ang kumpanyang ito, ang Vanguard Supplies, ay pag-aari ng mga front ni Monica. Gagamit sila ng maruruming materyales para sa pundasyon ng gusali. Kapag nagkaroon ng aberya ang The Chavez Empire ang mananagot, masisira ang pangalan ninyo. Tumawa ng mapait si Dayanara. At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Baka naman gusto mo lang sirain si Monica dahil iniwan ka niya. O baka naman gusto mong magpaka-hero para ibalik kita sa posisyon mo. Wala akong pakialam sa posisyon ko. Sigaw ni Arthur na ikinagulat ni Dayanara. Lumapit siya rito. Ang mga mata ay puno ng katapatan. Kahit habang buhay akong maging driver mo, tatanggapin ko. Pero wag mong hahayaang masirang pinaghirapan ni Don Roberto at ang kinabukasan ng mga anak natin dahil lang sa galit mo sa akin. Napatitig si Dayanara sa mga mata ni Arthur. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang kayabangan. Wala ang mapang-aping Arthur na kilala niya. Lumabas ka na, mahinang sabi ni Dayanara. Ngunit ang magsara ang pinto, agad niyang tinawagan ng kanyang chief auditor. I-audit lahat ng kontrata ng Vanguard Supplies. Ngayon din. Kinabukasan, habang ihahatid ni Arthur ang triplets sa kanilang paaralan, napansin niya may sumusunod sa kanilang dalawang itim na van. Bilang isang taong lumaki sa mundo ng kapangyarihan, alam ni Arthur ang amoy ng panganib. Ares, Apollo, Athena, buckle up and hold on tight. Seryosong utos ni Arthur. Why Art? Are we going to race? Tanong ni Apollo na tila natutuwa pa. Just do what I say, kids, sabi ni Arthur habang tinitingnan ang side mirror. Bigla, hinarangan ang isang van ang daan nila. Habang isa naman tumabi sa kanila, pilit silang ginigit sa bangin. Ito ang gante ni Monica at ng kanyang pamilya matapos kanselahin ni Dayanara ang lahat ng kontrata kagabi dahil sa impormasyong galing kay Arthur. Mommy, I'm scared, sigaw ni Athena. Huwag kayong matatakot, nandito si Daddy, sigaw ni Arthur. Natigilan ang tatlong bata sa salitang ginamit niya pero wala nang oras pa para magpaliwanag. Ginamit ni Arthur lahat ng kanyang galing sa pagmamaneho. Pinaharurot niya ang sasakyan, umiiwas sa mga bala na nagsimulang magsiputukan. Isang bala ang tumama sa balikat ni Arthur pero hindi siya bumitaw sa manibela. Sa isang matinding maniobra, nagawa niyang itulak ang isa sa mga van palabas ng kalsada hanggang sa sumabog na ito. Nakarating sila sa tapat na isang police station. Ligtas ang mga bata, ngunit si Arthur halos di na makahinga dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Dumating si Dayanara na halos himatayin sa takot. Nang makita niya ang mga anak na ligtas, agad siyang napaluhod at niyakap ang mga to. Mommy, Art saved us, hikbi ni Athena. He said he is our daddy. Is it true? Tumingin si Dayanara kay Arthur na kasalukuyang sinasakay sa stretcher ng mga medic. Puti ang mukha nito at hirap na hirap. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, pilit pa rin tong ngumiti.
Safe. They are safe, Dayanara. Bulong ni Arthur bago tuluyang mawalan ng malay. Sa sandaling yon, ang pader na itinayo ni Dayanara sa kanyang puso nagsimulang magkaroon ng malaking lamat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng dugo ni Arthur. Ang lalaking dati kinamumuhian niya pero ngayon itinaya ang sariling buhay para sa kanilang mga anak. Arthur, tawag niya, pero wala nang sagot ang lalaki. Ang puting ilaw ng ospital tila sumasabay sa pandalabo ng paningin ni Dayanara. Nakaupo siya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling suit may bahid pa rin ng dugo ni Arthur. Bawat tibok ng orasan ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Mommy, will Art be okay? Tanong ni Apollo habang ang dalawa pang kapatid ay nakasanda lamang sa kanya. Pagod at takot mula sa trauma. Hindi alam ni Dayanara ang isasagot. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata na ang taong nagligtas sa kanya ay ang ama na ang buong puso niyang pinagkait? Lumabas ang doktor. Bakas ang pagod sa mukha. The bullet missed his heart by an inch, but he lost too much blood. He is stable for now, but he is in a deep coma. We don't know when he will wake up. Nanghina si Dayanara. Napahawak siya sa malamig na pader ng ospital. Coma. Ang huling alaala niya kay Arthur ay ang duguan nitong mukha habang sinasabing ligtas ang kanilang mga anak. Pumasok si Dayanara sa ICU. Doon nakita niya si Arthur napapalibutan ng mga makina. Wala ang mapagmataas na CEO. Wala nang makapangyarihang lalaki. Isang tao na lang munto na tila pagod sa pakikipaglaban sa buhay. Hinawakan ni Dayanara ang kamay ni Arthur. Ang kamay na punong-puno ng kalyo dahil sa pagsisilbi sa kanya nitong mga nakarang linggo. Bakit mo ginawa yon, Arthur? Bulong niya habang umaagos ang luha. Sapat na dapat na makita kitang nahihirapan. Sapat na dapat na makita kitang nagtatrabaho sa ilalim ko. Bakit kailangan itaya mo pang buhay mo? Sa katahimikan ng silid, tila sumasagot ang boses ni Arthur sa kanyang isipan. Ang boses na nagsasabing wala siyang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng mga bata. Patawarin mo ko, hikbi ni Dayanara. Patawad dahil naging kasing tigas din ng puso mo ang puso ko. Patawad dahil nakikita ko na nagbabago ka. Pinipili ko ring magbulag-bulagan. Habang nag-aagaw buhay si Arthur, hindi tumitigil ang mga tauhan ni Don Roberto sa paghahanap ng mga may akda ng pananabutahe. Gamit ang mga ebidensyang nakuha ni Arthur bagong aksidente, mabilis na tunto ng mga pulis ang hideout ni Monica. Pinasok ng mga otoridad ang isang private villa. Doon nahuli sa akto si Monica na nag-iimpake ng mga diamante at pera. Kasama ang kanyang ama. You can't do this to me. Do you know who I am? Sigaw ni Monica habang pinoposasan. Pumasok si Don Roberto sa silid, bit-bit ng isang recorder. Alam namin kung sino ka, Monica. Isang magnanakaw at mamamatay tao. Inamin na ng mga tauhan ninyo na kayong nag-utos na itumba ang sasakyan ng mga apo ko. Kasalanan ni Arthur to, hiyaw ni Monica. Kung hindi siya naging tapat kay Dayanara, hindi kami aabot sa ganito. Akala ko ba galit siya sa babaeng yan? Bakit bigla siyang nagpakabayani? Dahil ang pag-ibig ay kayang magbabago ng tao. Malamig na sagot ni Don Roberto. Bagay na kailanman hindi mo maiintindihan. 3 araw ang lumipas na natili si Dayanara sa tabi ni Arthur. Hindi kumakain at hindi natutulog ng maayos. Ang triplets madalas ding bumisita, nagdadala ng mga guhit na sila mismo ang gumawa. Isang hapon, habang binabasa ni Athena ang isang storybook sa tabi ni Arthur, biglang gumalaw ang mga daliri ng lalaki. Mommy, look! Art's hand move! Sigaw ni Athena. Agad na lumapit si Dayanara. Arthur, Zach, naririnig mo ba ako? Dahan-dahang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya, pero ang unang mukhang nakita niya ay ang mukhang 5 taon niyang hinahanap at pinagsisihan. Dayanara, mahina niyang sambit. Huwag kang magsasalita, Zach. Magpahinga ka lang, sabi ni Dayanara habang hinahaplos ang noo nito. The kids, are they okay? Lahat sila ligtas. Dahil sa'yo, sagot ni Dayanara. Zach, alam na nila. Alam na nila na ikaw ang tatay nila. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Arthur. Thank you for letting me be their hero even for a second. Hindi lang for a second, Arthur.
Sabi ni Dainayara, ang boses ay puno ng desisyon. Mula ngayon wala nang driver sa mansyon na ito. Magpagaling ka dahil may isang pamilyang naghihintay sa pagbabalik mo. Ngunit sa kabila ng tumis ng sandaling yon, alam ni Dainara na may isang malaking hamon pa silang kailangan harapin. Ang pagtanggap ng publiko at ang muling pagbuo sa tiwalang winasak ng nakaraan. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa kabayanihan ni Arthur. Ang dating kinamumuhiang CEO na balitang naglaho, muling lumitaw bilang isang bayani na naligtas sa mga tagapagmana ng The Chavez Empire. Ngunit para kay Arthur ang atensyon ng media, walang halaga kumpara sa 3 pares ng mga mata na nakatitig sa kanya ngayon sa loob ng kanyang suite sa ospital. "Are you really our daddy?" Tanong ni Aris, ang pinaka-seryoso sa triplets. Hawak nito ang kamay ni Arthur. Tila sinusuri kung totoo bang tao ang nasa harapan niya. Huminga na malalim si Arthur, pilit na umuupo kahit masakit ang kanyang sugat. "I am Aris at humihingi ako ng tawad dahil wala ako sa tabi niyo sa loob ng 5 taon. I was a foolish man and I did not deserve your mom. But you saved us," sabi ni Apollo, sabay pakita ng kanyang action figure. "That's what superheroes do. And you are my favorite superhero now." Napaiyak si Arthur. Ang lahat ng yaman na nawala sa kanya ay walang binat. Sa sarap ng marinig ang salitang daddy at superhero. Tumingin siya kay Dainara na nakatayo sa gilid, tahimik na pinapanood ang eksena. 1 buwan ang lumipas upang tuluyang linisin ang pangalan ng pamilya at ipakilala ang tunay na tagapagmana. Nag-organisa si Don Roberto ng isang engrandeng charity ball. Ang lahat ng matataas na tao sa lipunan ay naroon. Ang mga taong dati humahamak kay Dainara. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, tumigil ang lahat. Naglalakad si Dainara sa gitna, suot ang isang blood red gown na tila isang rina. Sa kanyang tabi doon si Don Roberto at sa likod nila ay ang triplets na suot ng kanilang mga munting tuxedo at gown. Ngunit ang mas kinagulat ng lahat ay ang lalaking nakasuot ng itim na suit na naglalakad sa likuran nila, si Arthur Zack de Chavez. Hindi siya naglalakad bilang CEO, hindi siya naglalakad bilang asawa, naglalakad siya bilang escort ni Dainara. Nakayuko ang ulo bilang tanda ng paggalang. "Attention everyone!" Seryosong wika ni Don Roberto sa stage. "I would like to officially introduce my daughter and the sole heiress of my empire, Dainara Delgado de Chavez at ang kanyang mga anak, ang susunod na henerasyon ng aming lahi." Nagpalakpakan ng lahat, ngunit may mga bulungan. Nasaan si Arthur? Bakit siya nasa likod lang? Tumayo si Dainara sa harap ng mikropono. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang babaeng galing sa taniman. Marami sa inyo ang tumawag sa akin na walang silbi. Ngunit narito ako ngayon para patunayan na ang dangal ay hindi nasusukat sa laki ng bank account kundi sa katatagan ng puso." Tumingin siya kay Arthur. "At para sa lalaking nagligtas sa aking mga anak, Arthur, lumapit ka." Dahan-dahang lumapit si Arthur. Sa harap ng 500 tao, ang mga business rivals niya, ang mga dating kaibigan at ang media, ginawa ni Arthur ang isang bagay na walang sino man ang nag-aakalang gagawin niya. Lumuhod si Arthur sa paanan ni Dainara. "Dainara?" Basag ang boses ni Arthur pero rinig sa buong hall. "Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang posisyon ko sa kumpanya. Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang yaman ko. Ang tanging hiling ko lang ay ang pagkakataong pagsilbihan ka at ang mga anak natin habang buhay. I'm sorry for every tear you shed. I'm sorry for being a monster." Nabalot ng katahimikan ng ballroom. Ang mga kamera walang tigil sa pagkuha ng litrato. Ang makapangyarihang Arthur Zack de Chavez nakaluhod sa harap ng babaeng dati niyang itinaboy. Hinawakan ni Dainara ang baba ni Arthur at pinatingala ito. "Ang pagluhod ay madali, Arthur. Ang mahirap ay ang pagpapatunay na ang pusong bato mo marunong na talagang magmahal." Sa gitna ng madamdaming sandali, isang boses ang bumanat mula sa karamihan. "This is a circus. Hindi niyo ba nakikita? Ginagamit lang ng babaeng yan ang anak ko para magmukha siyang tagumpay." Si Doña Victoria, ang ina ni Arthur, napilit na kalusot sa security kahit wala na tong imbitasyon. Mukha na tong losyang at desperada. "Arthur, tumayo ka dyan. Huwag kang magpakaalipin sa katulong na yan," sigaw ni Victoria. Tumingin si Arthur sa kanyang ina, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon.
Ma, tumigil ka na. Ang katulong na tinutukoy mo ay ang babaeng nagmamay-ari ng bahay at tinutuluyan mo ngayon dahil sa awa niya? At siya ang babaeng mahal ko. Kung hindi mo siya matatanggap, wag mo na rin akong ituturing na anak. Pinalabas ng mga security si Victoria habang nagsisisigaw ito. Doon natanto ni Arthur na kailangan niyang putulin lahat ng ugnayan sa kanyang nakaraan para magkaroon ng kinabukasan kay Dayanara. Muli, humarap si Arthur kay Dayanara. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing may pag-asa pa ako. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dayanara. Inabot niya ang kanyang kamay. Tumayo ka na, Arthur. May board meeting pa tayo bukas. At kailangan ng mga bata ng tatay na magtuturo sa kanila kung paano maging matapang. Matapos sa madamdaming gabi sa charity ball, di naging madali para sa dalawa ang bumalik sa normal. Bagaman pinatiran na ni Dayanara si Arthur sa isa sa mga guest room ng mansyon, nananatili ang pader sa pagitan nila. Hanggang sa isang hapon, pinatawag sila ni Don Roberto sa kanyang library. Sa ibabaw ng mesa may isang lumang kahon na gawa sa Nara. May nakaukit na initial na E and V. Ama, ano to? Tanong ni Dayanara habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Yan ang mga huling habilin ng iyong ina, si Elena, at ng ina ni Arthur bago pa tumabulag sa kasakiman si Victoria, panimula ni Don Roberto. Nagulat si Arthur. Si Mama? Pero ang alam ko ayaw niya kay Dayanara simulat sa pool. Iyon ang akala mo, Arthur? Buntong hininga ng matanda. 20 taon nang nakakaraan. Bago mangyari ang aksidenteng naglayo sa amin ni Elena, kami ng iyong ama matalik ng magkaibigan. Ang kasal ninyo ni Dayanara ay hindi isang aksidente. Ito ay isang arrangement na binuo para protektahan ang yaman ng mga De Chavez. Nilabas si Don Roberto ang isang kupas na dokumento. Nakasaad doon na si Dayanara bilang patunay na tagapagmana kailangan pakasalan ng anak ng pinagkakatiwalaang sangay ng pamilya, ang pamilya ni Arthur, upang matiyak na hindi mapupunta sa ibang tao ang imperyo. Noong nawala si Dayanara, naging desperada si Victoria, patuloy ni Don Roberto. Nang mahanap ka nila sa probinsya, Dayanara, alam ni Victoria kung sino ka. Pero hindi niya sinabi kay Arthur. Pinayagan niyang magpakasal kayo dahil alam niya, oras mamatay ako, ang lahat ng yaman mapupunta sa inyong dalawa. Ngunit kontrolado niya si Arthur? Napatayo si Arthur sa galit. Ibig niyong sabihin, alam ni Mama na si Dayanara ang nawawalang anak ni Don Roberto, pero hinayaan niya akong tratuhin siyang katulong. Hinayaan niyang saktan ko ang asawa ko? Dahil takot siya, sagot ni Don Roberto. Takot siya na kapag nalaman mong totoo, mas pipiliin mo si Dayanara kaysa sa ambisyon niya. Gusto niyang manatili kang matigas ang puso para ikaw ang maghari, habang si Dayanara nanatiling anino. Napaupo si Dayanara, hindi makapaniwala. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang pagmamaliit sa kanya sa loob ng mansyon, ang mga gabing umiiyak siya dahil sa pang-aapi ni Victoria ay planado palang lahat. So hindi lang pala si Arthur ang nanakit sa akin, pait na sabi ni Dayanara. Ang buong sistema niyo ginawa para sirain ang pagkatao ko, habang ginagamit ang dugo ko para payamanin kayo? Dayanara, wala akong alam. Lumapit si Arthur, pilit na hinahawakan ang kanyang kamay. Sumpaman, akala ko talaga isang mahirap na babae ka lang na napilitan akong pakasalan. Kung alam ko lang na ikaw ang kaisa-isang tao na dapat kong protektahan. Pero hindi mo ginawa, Arthur. Putol ni Dayanara. Ang mga mata muling nagliliyab. Hindi dahil sa hindi mo alam kung sino ko, kundi dahil mas pinili mong maging bulag. Ang pagmamahal hindi dapat nakadepende sa kung sinong tao o kung gaano siya kayaman. Dinala ni Arthur si Dayanara sa kulungan kung saan pansamantalang nakadetine si Victoria dahil sa tangkang pagpatay sa mga bata. Doon, inarap ni Arthur ang kanyang ina. Bakit ma? Bakit mo tinatago ang totoo? Tanong ni Arthur sa likod ng rehas. Tumawa ng malademonyo si Victoria. Dahil mahina ka, Arthur. Alam ko na kapag nalaman mo siya ang tagapagmana, luluhod ka sa kanya. Gusto kong ikaw ang maging hari. Hindi ko akalain na ang basurang yan babalik para bawiin ang lahat. Ang basurang tinutukoy mo ay ang babaeng nagbigay sa akin ng mga anak at ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng hininga ko. Matigas sa sagot ni Arthur.
Mula ngayon, wala na akong ina. Mabulok ka rito sa piling ng mga kasinungalingan mo. Lumabas si Arthur sa presinto kung saan naghihintay si Dayanara sa ilalim ng ulan, katulad ng gabi kung kailan siya lumayas. Pinayungan siya ni Arthur. Dayanara, alam ko na ang lahat ngayon, sabi ni Arthur. Hindi ko na mababago pa ang nakaraan. Pero hayaan mo kong ialay ang natitirang buhay ko para burahin ang bawat sakit na idinulot ng pamilya ko. Hindi bilang asawa sa papel, kundi bilang lalaking handang mamatay para sa'yo. Tinignan ni Dayanara ang ulan. Ang lamig na dati kinatatakutan niya, tila nagiging maligamgam na ngayon. Isang huling pagkakataon, Arthur, wika ni Dayanara. Hindi para sa akin kundi para sa mga bata. Patunayan mo na ang Arthur Zack na minahal ko noon sa taniman ay narito pa rin at hindi ang De Chavez na sumira sa akin. Kundi 5 taon ang mabilis lumipas mula na maganap ang malaking revelasyon sa buhay ni Dayanara at Arthur. Ang dating mansyon na puno ng pait at lamig naging isang tahanan na punong-puno ng tawanan ng mga bata. Ang triplets, sina Aris, Apollo at Athena ay ganap na ring mga binatilyo at dalagita na siyang nagpapatakbo ng sigla sa loob ng asyenda. Ngayong araw, ang buong asyenda de Chavez ay nababalot ng puting mga bulaklak. Hindi ito isang business gala o isang pagtitipon para sa kapangyarihan. Ito ay muling pag-iisang dibdib ni Dayanara at Arthur. Sa pagkakataong to, hindi dahil sa isang nakatagong kasunduan, kundi dahil sa pag-ibig na dumaan sa apoy at bagyo. Sa loob ng kwarto, inaayos ni Arthur ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Wala nang bakas ng hambog na CEO. Ang kanyang mga mata ay may lalim ng karanasan at pagpapakumbaba. Matapos ang aksidente sa ospital, hindi na bumalik si Arthur sa pagiging pinuno ng kumpanya. Sa halip, pinili niyang maging Chief Operations Officer sa ilalim ng pamumuno ni Dayanara. Habang inilalaan ang karamihan ng kanyang oras sa pagiging ama. Dad, you look nervous. Biro ni Aris habang inaayos ang boutonniere ng kanyang ama. I am, son. Pag-amin ni Arthur. Mas kinakabahan pa ako ngayon kaysa nung hinarap ko ang mga board members para bawiin ang kumpanya. Don't worry, Dad. Mommy loves you. We will see it in the way she looks at you when you are not looking. Dagdag ni Athena habang niyayakap ang ama. Napangiti si Arthur. Naisip niya kung gaano siya kapalad. Mula sa pagiging isang lalaking itinapon ng sariling pamilya para sa ambisyon, narito siya ngayon. Minamahal ng mga taong dati niyang sinaktan. Nang tumunog ang wedding march, bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan. Naglakad si Dayanara hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Kasama niya si Don Roberto na maluhaluhang inihahatid ng anak sa altar. Suot ang isang simpleng lace gown na walang halong karangyaan. Ang 5 taong pagtitiis sa probinsya, ang pang-aapi sa mansyon at ang muntikang kamatay ni Arthur, lahat yon naging bahagi na lamang na isang malalim na pundasyon. Dayanara, panimula ni Arthur habang hawak ang mga kamay ng asawa. I once told you that I would never love you. I spent years trying to prove that I was above everyone else. But you showed me that the greatest power is not wealth, but the ability to forgive and love unconditionally. Thank you for not giving up on the monster I used to be. Ngumiti si Dayanara. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kaligayahan. Zack, minahal kita nung wala ka pang anuman sa paningin ko, kundi ang lalaking nakilala ko sa taniman. Sa dami ng pinagdaanan natin, mas mahal kita ngayon dahil pinatunayan mong karapat-dapat kang maging ama ng aking mga anak. My heart is finally home. Matapos ang kasal, habang lahat ay nagdiriwang sa hardin, lumapit si Don Roberto sa mag-asawa. May isa pa akong sorpresa sa inyong dalawa, sabi ng matanda. Inabot niya isang bagong titulo ng lupa. Hindi na ito bahagi ng De Chavez Empire. Ito ang lupang kinalakan mo, Dayanara, sa probinsya. Binili ko to at ginawang isang foundation para sa mga anak ng mga manggagawa sa taniman. Ama, yakap ni Dayanara sa kanyang tatay. Gusto kong ang mga batang katulad mo noon magkaroon ng pagkakataong mangarap nang hindi inaapi, dagdag ni Don Roberto. At ikaw, Arthur, ikaw ang tinalaga kong mamamahala dito. Doon ka magsisimula sa putikan para matiyak na walang batang makakaranas ng gutom sa ilalim ng iyong panunungkulan.
Tiningnan ni Arthur ang kanyang asawa. Isang hamon ito, isang pagbabalik sa pinagmulan ngunit hindi na siya natatakot. Habang papalubog ang araw, nakatayo ang pamilya de Chavez sa balkonahe ng mansyon. Pinagmamasdan ng malawak na lupain na ngayoy puno ng pag-asa. Paano ko napagod ka na talagang mahalin ako noon? Tanong ni Arthur habang nakayakap sa likuran ni Dayanara. Malamang hindi tayo naririto ngayon, sagot ni Dayanara habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Pero sa bawat pagod may pahinga, at ang pahinga ko ay ang makita kang naging lalaking pigmamalaki ko simulat sa pool. Ang dating parausan naging reyna, ang dating mapang-api naging tagapagtanggol. Sa dulo ng lahat na patunayan ni Dayanara at Arthur na ang tadhana maaaring baliktarin. Ngunit ang tunay na pag-ibig, gaano man kadurog ang simula ay palaging makakahanap ng paraan para mabuong muli. At dito nagtatapos ang madamdaming paglalakbay ni Dayanara Delgado de Chavez. Isang patunay na ang puso ng isang ina hindi kayang talunin ng anumang yaman o kapangyarihan. Sa huli, ang tunay na tagumpay, wala sa laki ng imperyong iyong pinaghaharian, kundi sa laki ng pagpapakumbaba at kakayahan na magpatawad para sa mga taong tunay mong mahal. Sana'y kapulutan ninyo ng aral ang kwentong ito na ang bawat isa sa atin, anuman ang estado sa buhay, ay karapat-dapat sa respeto at tunay na pag-ibig. Huwag nating kalilimutan na ang tadhana ay parang gulong. Ang nasa ibaba ngayon ay maaaring maging nasa itaas bukas. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig dito sa Ayesha TV channel. Ang inyong mga like, share at comment ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad at nakakaantig na mga kwento. Ako muli ang inyong lingkod, si Miss Sandra, nagpapaalala sa inyo. Sa dulo ng bawat pagtitiis, may naghihintay na bagong simula. Huwag bibitaw dahil sa susunod nating pagkikita, isa na namang kwentong tatatak sa inyong isipan ang ating pagsasaluhan. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli mga kakwento. God bless sa inyong lahat.